Naanyahan lumuhod bilang tanda sa paggalang sa banal na espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo Kunching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, sa wagas at tapat na pag-ibig niya, sa walang maliw na paglingap niya, sa patuloy na pagmamahal niya, na tunay at tapat na di mamamatay, noon, ngayon at kailanman, halin at damhin ng sinuman, upang siya'y maramdaman na buhay kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig. Ito ang unang araw sa pag-usad ng ika-15 taon sa gawaing ito na handog ng Ama. Nawa kung papaano ang unang araw na ito ay siyang muling pagbuhay sa panibagong taon na pakikibakahan para muli makabuo ng isang taon, para muli may pagdiwang ang panibagong taon na kaloob. Napatotoo na ang Ama, ang kanyang gawa ay di kayang liripin ng tao sa lupa. Ang kanyang mga salita ay nagbibigay buhay sa lahat ng madla, na kung nanamnamin at tuwirang tatanggapin, sa isip at damdamin, magbibigay sigla kanino man. Halina kayo, mga minamahal ko, damhin ninyo sa puso nyo ang katapatan ng Ama. Sa isip ninyo'y makapanahan ng mabuti, upang sa gayon habang kayo nakakarinig, ang marinig niyong tuwiran ay ang kanyang katotohanan. Habang kayo'y naririto, ang maging laman ng puso niyo'y ang kanyang pagmamahal. Habang kayo ay nakaupo, hindi mahirapan masakitan ng inyong mga balakang, puwit na turingan, buong katauhan. Pagkos habang ninanamnam niyo ang kanyang mga salita, bagamat tao ang nagluluwal at nagdaratal sa harapan, sa hindi ninyo kamalayan, ang bumalangkas ay hindi katauhan, magdulot sa inyo ng kapangyarihan. Alalaong baga, mga minamahal, sino nga ang taong pagdakakarakara malayong biyahe man ay tutupad at gaganap? Maraming katauhan ang magsasabing, pagod ako. Subalit ang Ama'y di napapagal, hindi nahihirapan. Bagkos, nahihirapan ang kalooban niya sa bilang pagiging isang tunay at matapat na Ama. Kapag nasisilayan ng mga anak niya, di tapat at totoo sa Kanya. Kaya't halina kayo, tigibin nyo ng katapatan ng puso nyo, upang maramdaman nyo kung sino siyang kumikilos sa buhay nyo, na yamang siyang nagpahiram na totoo, na habang kayo naririto sa ibabaw ng mundo, makagawa siya ng mainam at higit pang pinakamainam sa buhay nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. O Ama, nilalagak ko sa iyo ang oras at araw na ito, kung papaano muli nalikom mo ang iyong mga anak sa dakong ito, upang muli magsilbing isang bahagi mo, na habang tumutupad ang iyong espiritu, ay makapakibahagi silang katapatan mo'y kamti nila.
maging ganap at lubos ang pagkilala sa iyo, na madama kang totoo sa pamamagitan mo, na nabuhay sila at binuhay mo upang may magpugay, magpuri sa iyo. Nang wika mo nga'y di ka mamamatay, subalit lahat ng may buhay ay may hangganan, kaya't huwag dumatalang hangganan ng bawat isa na di ka nadama at nakilalang lubos Ama. Bagkos sa bawat oras at segundo, ipakilala mo at ipakita kung sino ka. Sa mga anak mong naghahanap sa iyo, masumpungang lubos ka. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, ang pag-ibig ng Diyos. Ano pang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay? Kasama ng kanyang anak, sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos, gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila? Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus, na siya bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pamamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Ayon sa nasusulat. Alang-alang sa iyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami sa mga tupang papatayin. Hindi ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kung ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, na darating, ang mga pangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang anlinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa ating sa pag-ibig ng Diyos. Na ipinadaman niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Nang dahil sa pag-ibig ang pagbabata ay nakakaya. Nang dahil sa pagmamahal, sino nga bagang hindi nakakakaya sa pagmamahal ng Ama? Na kung lalasapin at nanamnamin ang bawat isa, sino nga ang hindi makakakaya sa bawat isa? Na anuman ang dinudulot ng Ama at binabahagi niya, tapat na binibigay niya ang pagmamahal niya. Alalaong baga, kailan ka ba nabuhay bilang tao sa ganang iyong gusto at sa ganang kalooban mo? At kailan ka mabubuhay ng ganang iyo? Lagi mong tatandaan, ang lahat ng nabuhay sa lupang ito ay nabuhay hindi ganang kanila, kundi ganang sa Diyos Ama. Hindi mabubuhay ng ganang kanino man, kundi mabubuhay ganang Espiritu. Kaya't kung nabuhay kayo sa pamamagitan ng Ama at ng Kanyang Espiritu, kung sumasa inyo ang Espiritu niya, mararamdaman nyo ang layon at nasa ko, kung papaano ko nais madanggam nyo at makilala kung sino siya para sa buhay nyo. Mga minamahal ko, mahirap gawin ang labag sa kalooban ng sino man. Mahirap ipagpatuloy ang di kalooban ng Ama, kung ang kalooban mo lamang ang susundin mo. Sapagkat mahihirapan ka bilang tao kapag sinunod mo ang larangan ng kabanalan na pagkatao mong sinusunod mo.
Subalit anuman ang tupdin at gawin mo, ukol sama ng ganang kanya't kagustuhan niya, hindi ka mahihirapan bilang siya ang sayo'y nangunguna. At siya na nga ang katotohanan, mga mahal ko. Hindi kayo mahihirapan kung ganang Ama ang kumikilos sa inyong buhay. Hindi kayo masasaktan kung ganang siya ang sinusunod ninyo. Hindi kayo mabibigatan anuman ang dinadala nyo kung ganang siya ang kasakasama nyong nagpapasan. Sapagkat sa balikat ninyo ay siyang pamato. Kung magkagayon at siya nga sa buhay ninyo, halina kayo, mga mahal ko. Alisin nyo sa isip ang hirap at bigat. Alisin nyo sa damdamin nyo ang masakit at mapait sa inyong panlasa. Sapagkat kung tunay na ang Ama ang naghahari sa buhay ninyo, lahat ng nakaraan ninyo ay itatakwil nyo na bilang kayo'y tao. Bagkus bubuhayin nyo na ang kanyang espiritong binuhay sa inyo upang makapamuhay kayo ng ayon sa kanyang kalooban at di ng ayon sa inyong kagustuhan at kalooban. Upang makapamuhay kayo ng ayon sa kanyang pagmamahal at di ng ganang inyong kagustuhan lamang. Sapagkat ang Ama ay noon, ngayon at kailanman at di mapaparang sa sanlibutan. Halina kayo, mga mahal ko. Tigib ba ng hirap ang damdamin ninyo sa mga nilalasap ninyo sa buhay? Sa mga pinagdaraanan ninyo sa buhay? Bakit kayo matitigib ng pait at hirap sa dibdib? Samantalang ang bumuhay sa inyo, magagawa niya ang lahat para sa kagagalak ninyo? Kung magkagayon at siyang laman ng puso't isip nyo, ano nga mahirap para sa inyo na sa kanya ibibigay para gumaan at mapagaan ang lahat ng inyong pinagdaraanan? Ang may pandinig ay nakarinig. Pag-ibig lamang, mga mahal ko, ang lubos na kailangan nyo. Na kung sa puso'y naririto at damang-dama ninyong lahat ito, wala nga kayong hindi mapagtatagumpayan dahil batid nyo. Una sa lahat na umibig sa inyo'y Ama at ang pag-ibig niya ang daanang katotohanan. Kung magkagayon at daanang katotohanan ng kanyang pagmamahal, maging daan ang puso ninyo na siya ang maging kamtin at mananaig sa inyo yung kanyang espiritu. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sadyang sa paglilingkod may mga balakid, may mga pinagdaraanan, subalit kapag nanaigang Ama, pinangibabaw ay siya, walang balakid na hindi niya mahahawi. Tulad ng bilangin mo yung oras, ipataan mo ang 5 oras para makahabol ka sa gawain, halimbawa kay taong nagpapataan. Subalit hindi kalooban ng Amang maging ganong oras ang pag-alis mo at may tutuparin pa siya at may gagampanan. Magagawa mo bang tumakbo sa lansangan na pagkatapos ay hihingal-hingal ka at pagdating mo ay uupo kang walang magawa? Mga minamahal, kaya lang pala mahirap kung sa isip mo'y mahirap na ito'y iyong gawin. Nasa puso mo'y labag sapagkat wala kang pagmamahal. Subalit kung lahat ng ginagawa ng tao ay may kalakip na pagmamahal at kagustuhan, sa patnubay ng Ama, may sasadyad niyong lahat ang inyong gampanin sa lupang ibaba. Sapagkat kayong lahat ay may gampanin, hindi lamang ang mga naglilingkod para gamiting manggagamot, hindi lamang ang mga naglilingkod para gamiting mangangaral, hindi lamang ang mga naglilingkod na may kakayahat kayamanan na bukal ang kalooban na nagmamahal, nagbibigay, hindi lamang ang mga na may talino para gawin yaon, gawin ito. Lahat ng tao ay mayroong kakayahan kapag ang Ama ang nagpagkaloob para gawin mo yan, gawin mo yun. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang sabi nga, kapag ikay nagugutom, nagagalit ka, lalo kang gugutumin at nalalata ka pa. Subalit kapag ikay nagugutom, lumago ka ng laway mo at uminom ka ng tubig at maging masaya ang puso mo, nawawala yung gutom mo, masaya ang nadarama mo. Buhay ba ang Ama?
Gayon din sa pag-ibig ng pagmamahal mo sa banal na aral ng Ama. Kapag minahal mo ang mga salita ng Ama, mimithiin mo yung pakinggan sa tuwina, sapagkat iyon na ang pampasigla, pampalakas mo. Hinahanap-hanap na ng damdamin mo, hinahanap-hanap na ng isip mo, hinahanap na ng pandinig mo, na bawat araw gusto mong makarinig ng mga aral niya. Hinahanap na ng mga mata mo, na kung maliwanag sila'y gustong mabasa mo, sapagkat ang nais mo, manamnam mo ang bawat salita niya. Yaon ang may pagmamahal sa Ama. Ang kanyang kahalagahan ay hinahanap nila at binibigyang kabuluhan kung sino siya sa buhay nila. Sapagkat iba yun na pag-iisip, ibang damdamin na ang sinisilid niya. Yamang nabuhay ang mga anak niya sa espiritu niya na di nakikita. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O kay hirap ngang tuparin ang pagbibilang pagkatao, para lamang mapagbigyan mo yung kapwa mo tao sa damdamin niya at pagkagusto bilang tao. Kapag ikay nasa totoong espiritu at aspeto ng Espiritu Santo ang naghahari sa iyo, malayo ang agwat, malaki ang pagkakaiba. Sapagkat iba ang pagkilos at pagsasabuhay ng Espiritu Santo kaysa pagkilos at pagsasabuhay bilang tao. Kaya, ang mga anak ng Ama na kumilalat nakadama na sa Kanya, kapag tumutupad sila ng bilang pagkatao at pagbibigay lamang sa kapwa-tao, nahihirapan ang damdamin ng bawat isa. Subalit, kapag mula sa Espiritu Santo at kagustuhan, kalooban ng Espiritu na taglay ng bawat isang naka-Espiritu Santo, tunay na kay gaan at kay saya. Sapagkat wala kang sinasaalang-alang kundi ang Ama. Subalit kapag tumutupad ka alang-alang at sa alang-alang sa kapwa mo, tunay na nahihirapan ka. Sapagkat hindi mo kayang damhin ang nadarama mo na bigay at kaloob ng Ama sa pagtupad mo bilang tao. Malaki ang pagkakaiba na tinutupad mo yung Espiritu Santo sa bilang pagkataong sinasalang-alang mo at pagbibigay lamang sa kapwa mo. Kaya, upang di kayo masakitan at mahirapan, panaigin nyo sa tuwina ang Espiritong Banal upang sa bawat pagkilos at pagdamay ninyo, pagdamay at pagdama ay kiya ko'y pa ang inyong paa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sino nga ba ang nabuhay ng walang pagmamahal? Itaas nyo nga ang kamay nyo. Lahat ng tao na nabuhay ay may pagmamahal. Lamang kapag nagsimula sa tao ang inggit, selos, namamatay ang pagmamahal sa puso ng tao. Sapagkat nalalaso ng pag-iisip, lalo't higit kung puyos na puyos ang dibdib sa taong kanyang kinainggitan at kinagagalitan. Kaya nga, upang mabuhay sa tuwina, ang maganda at mabuting samahan ng bawat isa, ang pag-ibig ng Ama ang mangibabaw sa lahat ng mga anak niya. Doon, ang bawat umiibig ay may pagpaparaya, may pagpapakumbaba, may pangunawa, sapagkat ang pag-ibig ng Ama na binuhay niya sa puso ng bawat isa, iyon din ang bubuhay sa isip nila para ang maganda at mabuting pagtatala ng pag-iisip ang makanta ng bawat isang kanyang anak. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Kaya nga mapapalad ang mga malalayo na napapalapit kaysa malapit na napapalayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Bakit? Sapagkat ang malapit, halimbawa sa isang magulang, may 10 anak.
Ang pagkilos ng magulang ay pantay at patag. Wala siyang iniisip na anumang hinagap sa kanyang isip na tinangi niya itong isa, itatangi niya isa, tatangi pa niya isa, kundi lahat pantay. Kapag naghain siya sa dulangan, pare-pares ang mga pinggan, nasa gitna ang ulam, nasa gitna ang kanin, kung ano yapag. Ngayon, kung hindi pare-parehas ang pag-uugali at pandaman ng kanyang mga anak, may lalabas dyan na lahat ng kilos ng kapatid ay minamasdan. Lahat ng kilos ng magulang ay minamasdan. Lahat ng sinabi ng magulang ay pinakikinggan. Lahat ng sasabihin ng magulang ay pinakikinggan, hindi para pakinggan at sundin, kundi para suriin. Sino kaya ang totoong mahal niya? Yan ang ayaw ng Ama, na maging dapat na mamatay sa bawat damdamin ng mga anak niya, upang ang damdamin niyang totoo at pantay at patag ang maging maghari. Sa gayon, walang sasama ang isip at kalooban. Sapagkat ang bawat isa, maniwala at siya hindi, tumanggap at siya hindi, kilalanin at hindi, makipagtotoo at hindi, isa ang nagiging daan ng hidwaan, ang selos at inggit ang pangalawa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't sinong tao ang nainggit at nagselo sa kapwa-tao, na nabuo ang pagmamahal niyang tapat at totoo, nagunyalinis ang kanyang pag-iisip sa kapwa-tao. Kaya ibinaba ang isang Hesukristo upang maging isang tunay na halimbawa, sa pakikitungo ay pantay, sa pakikisalamuha ay totoo, sa pakikipag-usap ay tapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang nakikipagtotoo, ang layunin ay maging ganap. Subalit ang hindi nakikipagtotoo, ayaw magpakatapat kanino mang kaharap. Sapagkat iba ang sinasabi ng bibig sa nilalaman ng puso, iba ang sinasabi sa harap at pagtalikod. Subalit ang Ama, harap talikuran, isa lang ang sasambitin, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Kaya kung makikinig lamang ang tao sa kanyang mga aral at magsasabuhay, mayroon pa kayang taong mamamatay sa masamang kaisipan? Ang may pandinig ay nakarinig. Tulad ng sanggol na yaan, na walang alam, walang kamuwangan. Pag busog, tutulog kung walang nararamdaman. Pag gutom, iiyak. O di ba kapag salita? Pag sinalpakan mo eka, sabi ng taong Tagalog ang salita, salpakan mo eka ng bote, ang titigil. Ngunit, paano kung may nararamdaman? Kapag masama ang kanyang loob na matagal bago pinansin ng kanyang magulang, sabi niya, kahit siya'y paslit na walang buwang. Ang tao pa kayang may edad at may kaisipan na? O tao, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Ito ang unang araw sa gawain ito, na unang pagbasa rin naman sa gawain ito, na kung babaybay kayo at magsisimba bilang kayo mga Katoliko, ito rin ang babasahin at nabasa na mula pa kanina. Sa gayon, ibig sabihin, ano ka ba? Ang relihiyon ay di kaligtasan. Ang relihiyon ay pamamaraan lang ng pagbuot, pagbalangkas ng tao para makipag-ugnayan sa relasyon kung paano sila makikipagrelasyon sa Ama. Subalit, ang pakikipagtutoy sa puso, hindi sa nguso. Ang pagsamba ay sa puso, hindi sa nguso. Ang salita ay sa bibig, sa puso ang pandama. Kaya kung sa puso nagmumula ang bawat katagang mabuti sa tao,
maluwat nang ang lahat ng tao ay namulat sa katotohanan at marami na ang naging bilang ng mga anak ng Ama sa Kanya'y nagpaparangal ng tapat sa puso at di sa nguso. Buhay ba ang Ama? Ang buhay nga naman, kung batid lang ng tao, ang kalahat-lahatan, mula kay Lucas. Dumating noon ang ilang Pariseo, sinabi nila kay Jesus, "Umalis ka rito, sapagkat ibig kang papatay ni Herodes." At sumagot siya, "Sabihin ninyo sa alamid na iyon na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas ay gayon din. Sa 3 araw tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mamamayan gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit ayaw mo, kaya't lubos kang pababayaan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Kapag hindi mo alam ang ginagawa ng kapwa mo, pumahatol ka kumisan na di mo naman alam kung ano nga ito. At ganyan ang mga panahon ng Kristo. Sapagkat, yaon na nga ang katotohanan sa sobrang inggit nitong si Herodes. Nalalaso na ang kanyang pag-iisip na baka siya'y malamangan at maiba na ang maging hari. Subalit ang hindi niya alam, ito na nga ang tunay na hari na binaba ng Ama sa lupa, na ang paghahari ay hindi tulad ng paghahari ng tao, na ang gawa ng paghahari ay hindi tulad ng paghahari ng laman, kundi paghahari ng Espiritu upang ang bawat mapagharian ay mabago ang isip at damdamin. Kaya naman anong sinambit at tinugon, sabihin mo sa alamid na yaan, hindi maaring umalis ako rito, sapagkat ako ay nagpapalayas ng mga demonyo ngayon at magpapagaling bukas at sa 3 araw pa. Mga minamahal, yaon ang Kristo. Kailangan matapos ang misyon niya sa mundo. Kailangan tapusin niya bago dumatal yung tinakdang kamatayan. Kayo, naghangad ba kayong matapos ang misyon niyo? Na sa kalooban ng Ama, doon siya malugod sa inyo? O sa kalooban ninyo, tinutupad ang kagustuhan ninyo na wala kayong pakialam kahit di siya matuwa sa inyo? Ang wika nga niya, mapalad kayong nagsusumakit, nagsusumikap, na malugod ay siya, hindi ang kapwa nyo. Na masiyahan ay ang kanyang espiritu, hindi ang inyong sarili. Na matuwa siya sa pagmamasid na kayo sumusunod at tumatalimat sa kanya, sapagkat ang magagawa niya, higit pa sa magagawa ng kapwa nyo. Sino mang tapat at totoong nagmamahal sa inyo sa palagay nyo. Ngunit at pasubali, ang Ama, higit na magagawa ang kayang gawin ng kapwa nyo tao. Kaya't halina kayo. Pangunahin yung tanggapin sa puso't isip nyo'y Ama, at kapag tinanggap nyo siya, patutuon niya lamang sa inyo ang kaya nyong gawin, higit na makakaya pa, sapagkat kapag sa puso nyo'y may pag-ibig, ang magagawa ninyong higit sa'y walang pagmamahal, magagawa nyong higit kung ang pag-ibig ang mangingibabaw. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Mapapalad kayong mga tumagon at tumugon, sapagkat hindi tao ang inyong tinupad at sinunod. Sapagkat kung nasa puso ninyo'y Ama, tuwirang sa oras na ito'y inyong nadarama siya.
Sapagkat kung laman ang isip niyo'y mabuti, sa oras na ito, kumikilos siya sa pamamagitan ng Espiritu niya. Sapagkat kung siya nga ang tinanggap niyo at inuna sa buhay niyo, patutoong siya'y kilala at nakilala ninyo. Ang may pandinig ay nakarinig. O Ama, kung papaano ang iyong hangin na kalikasan ng salita mo ay napapaihip mo at napalalakas kung saan dako, magagawa mo ring palakasin ang pananalig at pananampalataya ni iyong anak mong mga kumilala at tumanggap at ikay nadama. Gayon ka kumilos, sapagkat ikaw nga ay totoo at tapat kanino mang iyong mga anak. Wika mo ngang sinambit ako ay ako nga, sapagkat wala na ngang ibang maghahari pa sa lupa, maliban ang iyong kadakilan at kapangyarihan, upang ang sino mang sa iyo'y tumanggap, mapangibabawa ng kabanalan at katapatan mo ang maging taglay, sapagkat ang liwanag na dulot mo ay walang kamatayan. Winika mo ngang maliwanag, Ephata, mabuksan sila, sapagkat yaon ang nais mo, ang mga buksan ng isip at kalooban ng bawat iyong mga anak, upang madama ka, makilala ka, at pagnasahing wag nang maparamawalay pa sa buhay nilang taglay, bilang may wakas at may hangganan. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Natapos ang ika-14 na anibersaryo. Salamat sa inyong lahat na mga dumalo sa araw na yaon. Sa mga nasa ibang bansa, muli, ang mahal na kapatid na alagad na mula sa Dubai, mula sa Amerika, kapatid na Aurea, mula sa Dubai, at kapatid na Dante, Caps Dante, mula sa Dubai, anak na Julian mula sa Amerika, at ang kanyang minamahal na mama, ang mahal na kapatid na si Pat. Ang mahal na kapatid na Ernie at mahal na kapatid na Lenny mula rin sa Amerika. At ang mga dumating pa ng wika nga ay, bagamat di na makakatungo dito si Raquel, ay nagtagpo kami roon. At tunay na mahiwaga nga ang Diyos, sapagkat napagtiyap-tiyap niya ang hindi magkakakilala, napagsama-sama niya ang magkakaiba ang pinagmulan, at napagdaupalad niya ang di magkakaano-ano, dahil siya ang kapangyarihan at may gawa ng kapangyarihan. Ang nais niyang gawin ay magagawa niya. Ang mahirap para sa tao, magaan para sa kanya. Sino nga magbubuklod-buklod kung wala siya? Sino nga magkakaisa kundi sa kanyang Espiritu? Kaya ang Ama, Anak at Espiritu Santo, sumainyo nawa, mga mahal ko. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Bilang apo kuntsing, wala man po sa dakong ito at nahuli, subalit may nauna sa inyong pinaglingkuran ng Espiritu Santo na tunay nga, kung bilang tao, paano mo ngang gagampanan yan? Wala kang karunungan, wala kang kaalaman. Subalit ang Diyos ang kaalaman at karunungan, kaya sa Kanya kayo magtiwalang tuwiran. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Nainip po ba kayo? Nabagot po ba kayo? Ang pagkainip ay sa tao, ang pagkabagot ay sa tao. Kaya't kung ang Espiritu Santo ang sumainyo, hindi nga kayo nakadama ng pagkainip at pagkabagot. Buhay ba ang Diyos? Sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. May tanong baga kayo? Wala kayong tanong. Subalit, panigarado, may gusto kayong mangyari sa buhay nyo. May hinihiling kayo marami. Hindi tao ang magbibigay sa inyo at di tao ang makapagbibigay sa inyo,
kundi tao ang hihiling at gagamitin ay Espiritu Santo at ang Ama ang magbibigay at magbibigay sa inyo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sa pangalang Kristo, tiwalay, maging tapat sa puso nyo. Pananalig, mabuhay, naganap ito. Pagtitiwala, pananalig, pananampalataya at pag-asa, kapag nasa tao, iisang magiging pandama, maligaya, habang naghihintay ng kalayaan kung ano ang naging alipin at umalipin sa inyo. Paghihirap ba sa buhay? Paghihirap ba ng kalooban? Paghihirap ba ng kaisipan? Paghihirap ba sa iyong minamahal? Paghihirap ba sa sakit? Paghihirap ba sa kulang sa pangunawa ng mga kasama mo? Paghihirap ba sa lahat ng uri ng paghihirap? Ang Ama ang nagpapagaan ng lahat. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya, yaman kayo ay naririto. Namnamin niyong totoo ang handog ng Ama. Sa puso niyo'y gawin na marapat kamtin upang manimdima pagdakay na parang kayo ay masyahan. Hiyamang kayo ay naririto. Magnilay at magbulay kayo mga mahal. Kung ganang Ama ang sa inyo ay tutupdi, walang di siya sa inyo patuloy na gagawin sa inyong kasiyahan. Hiyamang kayo ay naririto. Tanggapin ninyo, wagas sa puso nyo. May Diyos Ama kayo, di man nakikita. Madaramang ganap ng nagpapakatotoo. Ang wika niya'y halin na kayo. Pag nasa inyo, maganap magbago upang manaig yung Espiritu na sa buhay nyo'y marapat na mabuhay. Tao, mahal ko kayo, yan ang pawang katotohanan. Mahal na mahal, mahal na mahal, yaman kayong lahat ay anak na turingan. Kailangan nyo ang buhay, kailangan nyo ang lahat, kailangan nyo ang Ama upang maganap ang kayo ay magalak. O dati, sa computer ka lang sumasahod. Ngayon, ayan, sumahod ka ng sumahod. Sumahod ka pang sumahod. Tao, mahal ko kayo. Tuwirang alay ko'y makagalak sa inyo. Ang wika ko nga ang bawat araw, walang pasubali akong hinihingi. Walang pasubaling ako'y ninanasa, kundi ang kayo'y aking mapasaya. Tao, halina kayo, magnilay at magbulay. Magtanto kayong pos sa handog ko't alay, kayo ay lumigaya. Katotohanan aking tinurang, bawat araw kayong lahat ay minamasdan. Tuwirang ninanasa ng Amang kayo, ganap na magliwanag. Halina kayo, mga minamahal, magtantong lubos kayo at magnilay.
Bawat araw inyong kamtin ang paghahari niyang walang maliw. Katotohanan aking tinuran, bawat araw inyong kamtan paghahari niyang walang kamatayan, upang kayong lahat ay tuwirang masyahan. Tao, mahal ko kayo, mahal na mahal, mahal na mahal. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay magliwanag, ang may pandama ay nakadama. Mabuhay sa tuwina ang inyong pag-asa. Katotohanan, pawang katotohanan, kayong lahat. Mabuhay sa kalooban ng Ama. At digan ang kalooban nyo, ang sa tuwina'y nangunguna upang malubos ang kagalakan ninyo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalak ay manahan. Madama ninyong lubos ang pagmamahal na walang kupas, iyong layon at aking nasa, kayo ay masyahan, magmahal ng tuwiran. May pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, ang may pandama ay nakadama. Mabuhay nga kayo sa pag-ibig ng Ama. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Mga minamahal, kay buti mo, Ama, kay dakila mo, wagas sa tapat ang pagmamahal mo. Bawat araw at gabi may napakasigla ng katawan ng tao kapag ang Espiritu mo ang naghari sa bawat isa. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Muli, salamat sa mga kaps na napakasisipag, mga alagad, mga kaps, alagad, ay team choir, mga tagasunod. Salamat po sa pakikiisa, sa lahat ng mga nakisa, mga anghel na sugo ng Ama, para kami ay makausad, makasadsyad, makahulagpos sa mapakasarap na pakiramdam sa pagdiriwang ng ika-14 na anibersaryo. At sa amin pong mga nagmamahal sa tuwina, na di kami binibilangan at hinahanapan ng ganti. Maraming salamat sa mga anghel naming tapat at totoo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Salamat mga kaps. Kahapon po, kahit sila'y naglilinis, ay talaga namang iniwanan ko sila dahil kailangan po mayroon po akong pag-aatas, may mission na dapat kong tuparin. Yun po ang hindi ninyo namamalaya na lahat kayo gusto kong magsigaling. Lahat kayo pinag-uukulan ng sakripisyo, pinag-uukulan ng panahon
na ang sabi nga kapag may misyon ka, hindi maaaring iunahin mo pa yung sarili mo at pamilya mo. Kailangan talagang isaalang-alang mo. Ngunit yun nagagawa mo, hindi dahil ikaw ang may gusto, hindi dahil sa kalooban mo, kundi ang kalooban ng Ama ang sinunod mo. At totoo nga pala, kapag ginampanan mo yun ng may bukal sa kalooban at tapat, masaya ka. Naramdaman niyo po ba yon? Nararamdaman niyo ba ang pagsunod niyo sa Panginoon na kapag kayo ay sumusunod, masaya? Pag hindi po kayo masaya, di totoo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Napakahirap ipaliwanag, ano? Sabi ko nga, Panginoon, walang pagkabulang yung salita. Na noong unang mga araw na talagang maraming luha ang pumatak dahil ilan ba? Papaano ba? Paano ka ba makakausad? Bawat araw, ilan ang pinaglilingkuran mo? Negosyante ka man, halimbawa, nagtitinda ka. Pag ang bumibili, pa isa-isa, nakakatamad. Ano po? Kung suplada kang tindera, pag sasabihin mo, 2-3 lang ang bumibili, bibilin pa piso. Ang halaga, sabihin mo, ay, patulugin mo nga ako. Diba, ganun pa. Subalit, yun po palang hinihingi ng pagkakataon para makita ng Ama ang katapatan mo. Magbata ka sa una, magpagal ka, at matuto kang maghintay. Hanggang sa hindi mo namamalayan, ang kanyang salita ay nasa sa katuparan niya at nakikita mo ang kaganapan. Natupad ang salita niya dahil nakipagtotoo rin ang mga anak niyang nakikiisa sa kanya. Gusto niyo po bang matupad ang lahat ng minimithi ninyo at hinihiling sa Panginoon na makabubuti sa inyo? Aba, hinihingi ng pagkakataon, matutong magbata muna, maghintay, at tuwirang makinabang. Salamat, salamat, salamat sa Ama. Kung pwede lang ako magbahagi ng sarili kong buhay sa Tina, ay baka naman po magsawa kayo at sabihin nyo, ikaw nang magaling, ikaw nang ang pinakamagaling. Napakahirap po, ano? Pero lahat sa ika-4 na taon na anibersaryo, napakita po ng Ama, lahat nga pala ay may hinihinging pagbabata muna. Na hindi mo namamalayan, nakakamtan mo rin yaan. Kaya nga, habang nagmimisahe sa kanya kanina, nawala yung bata sa dagat na papatalalan. Malay po ba naming may pupuntang bata ron na nagpapatalalan? Subalit pinagbata rin kami na sabi, dahil sinabing, kailangan masikatan ka ng araw. Diyos ko, kung kailan natapos ang misahe, tsaka bumalumbong ang araw, nawala ang araw. Bilang tao, iniisip ko na yung oras. Sabi ko, Panginoon, yung oras namin, nasaan ang pananalig mo, anak, at pananampalataya? Kung di mo babatahin at hihintayin ang pagsilay ng araw ko. Nagdakila akong araw, sabi niya. Ba'y kailangan po maganap? Purihin ang Ama, dakila siyang walang kapantay. Pagdakang naganap yung una munang gawin, bago yung susunod na hakbang, sumilay si liwanag na mainit na araw at siyaon na. Kaya maraming salamat sa Ama. Kilalanin niyo po siya. Mahirap kung pakikinggan niyo lang yung salita at hindi niyo naman sinagawa. Pinag-aaralan niyo, hindi niyo naman natututunang maigi at napag-aralan niyo at natutunan niya, ayaw niyo namang isabuhay. Isabuhay niyo po nang makita niyo kung paano siya magsabuhay din sa salita niya na makapangyarihan sa lahat. Totoo po yan. Kailangan isabuhay niyo. Hindi maaaring sabihin mo lang, alam ko na yan. Nananalig ako dyan. Pero kulang sa gawa. Kailangan may kalakip na gawa. At kapag may kalakip na gawa, kalakip yan ang pagbabata. Maghihintay ka. Magsusumakit ka. Magsusumikap ka. Hanggang sa hindi mo namamalayan, aba, kung yung mga ginamot ng Panginoong Jesucristo ay bulag mula isinilang. Ilang taong nagbata? Ang tataas na ng gulang nila. Di ba? Yung pingkaw,
yung mga pipi, yung bingi, o yung 12 taon na nagdurugo. Biro mo yun? Hindi namatay, 12 taon na dinudugo. Hindi na agasan, hindi na tuyuan. 12 taon? Ibig sabihin, walang imposible sa Ama kahit ilang taon niyang nasa yung karamdaman na yan. Kundi kanya oras pang mamatay, nabawian ng buhay. Abay, may paraan pala sa isang iglap lamang. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kayong lahat, magtiwala muna at maniwala bago. Magsabing, gusto ko ng himala. Di ba ga? Di ba ga? Naghahanap ka ng himala, ng hiwaga. Ayaw mong magtiwala, ayaw mong maniwala. Aba, sino gagawa sa lupa? Tama ba ga? Ang sabi ng tao, himala muna bago ako maniwala. Ang sabi ng Ama, maniwala ka muna bago himala. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Aba, oo nga naman. Dinadaya mo pa siya. Gusto mo pa mauna ka pa sa kanya. Tama ba? Ang sabi niya, bilang tao, halimbawa, sinabi ng tao, aba, eka, maniniwala lang eka ako, papag nangyari na yung sinabi niya. Aba, ganun pala. Ibig sabihin, hindi ka totoong naniniwala. Kaya gusto mo munang makita, sinabi niya. Ade, huwag ka nang maghintay. Sapagkat ang pag-aalinlangan mo, hambing sa alon sa dagat, wala kang kakamtang pagpapala at biyaya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, mga minamahal, huwag kayong nagtutungo rito dahil nabalitaan nyo lang. Gumaling si Juan, si Pedro, para kayo mag-usyoso, mag-urirat, at hanapin ayan, na kayo rin ay baka mangyari yun. Kundi, dalhin nyo sa puso nyo. Isama nyo sa puso nyo ang hinahanap nyo na madama nyo nang makagawa siya ng hiwaga sa buhay nyo. Sapagkat, si Apo Kunching di pa nakapagpagaling. Wala pang napagaling. Wala pang napagbagong buhay. Hindi nakakapagpabago ng buhay si Apo Kunching. Subalit, ang kinikilala nyo na hindi nyo nakikita, ngunit pinagtitiwalaan nyo kahit hindi nyo nakikita, may magagawa at nagagawa sa lahat ng madla. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Kung yung mga lingkod sinusubukan, kayo pa kaya? Kung ako ay napatangay, hindi po nila ako kasama. Bakit? Sa totoo lang, kasalukuyang nagdiriwang ng anibersaryo, ang kabiyak ko po ng puso ay 150/100 ang presyon. Nung matapos ang misa, kaya hindi na, hindi man pinuntahan, ano? Doon tumuloy. Doon nakiisa. Bago magsimula uli, ang may udyok sa damdamin ko na ako'y pumasok doon. Ayun po. At kahapon bilang tao, 40 days nang pumanaw na biyanan. Siyempre po, mahalaga sa buhay ng isang anak ang magulang. Bilang tao, sabi ko, para akong nakaipit siya nag-uumpog ang bato ni Riha. Sino ba unahin ko? Sila o yung asawa ko. Alam niyo po, sabi ko, Panginoon, ayoko masubukan mo. May gagampanan po ba ako sa dakong tutunguhan namin na yaon? Kung may gagampanan ako, manaigang sa'yo, subalit wag mong pababayaan ang pamilya ko. Kayo pong maghari. Malis sila ng past 10 ng gabi. Hinintay ko hanggang mag-pass na 12. Okay naman daw, eka, nandun na sila sa
Subalit ng umaga, na nagbiyahe na kami papunta ng Zambales, alas 6, nung mabasa ko yung message, 170 na, over 120. Naku po, parang sasabog. Kung sa dating buhay ko, matay, Diyos ko po, hindi ko na alam siguro. Pero salamat sa Ama. Bumikit ako, sabi ko, Ama, nakausap ko po siya at nananalig po akong maayos na. Kasi hindi na po nakasunod ng message kung tawag ko. Okay na ako, Eka, normal na. Pinabad ng anak mo yung ko sa paa, tapos pinainom Eka ako ng tubig, pinalaga ako ng utat ng ganyan. Normal na, Eka. Gusto ko nang makatulog at maayos. Iyon na lang ubo ko, Eka. Iyon na lang boses ko na ito. Pinatag ng Diyos ang isip ko, pinatag ng Diyos ang damdamin ko, nakatupad ako ng maayos at may galak. Kaya naman, binigyan din niya ako ng galak sa aking inunang dapat ay unahin. Buhay ba ang Diyos? Kaya, dapat lamang na magpatuloy na yaon at patuloy mong kamtin nang iuwi mo ang tagumpay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Dakila ba ang Ama? Mga minamahal, tandaan po ninyo, lahat kayong pasyente, pantay-pantay lamang. Hindi naman pare-pares ang damdamin nyo eh. Pinadadama yun eh. Pinapakilala yun eh. Purihin ang Ama. At magtiwala kayo, manalig kayo. Ilang taong ka na, anak? 17. Ilang taong ka na sa kapatirang Divine Mercy? Ha? Grade 4. Grade 4 ka pa lang. 8 taon. Ano sabi sa'yo kapag di ka ina-opera? Mamamatay ka, may buto ka pa ba ngayon? Ganyan lang ang buhay, mga mahal. Ano? Alam niyo po, kung wala namang pinakita ang Diyos ng pawang katotohanan, hindi rin kami makalalaban. Hindi rin po kami magtitibay na gawin mo yan, gawin mo yun, dahil walang patotoo. Subalit dahil sa mga pinakikita niyang buhay na patotoo, pinatapang ang loob, pinasigla ang katawan, para makapaglingkod at tumupad sa inyo sa pamamagitan ng kalooban niya. Kaya kung kayo rin ay makikipagtotoo, makikinabang kayo. Tandaan ninyo, habang may buhay, may magagawa ang Ama. At sa isang iglap na gustuhin niya, may magagawa nga siya. Tama ba? Wala namang magbibigay buhay kundi siya. Totoo ba yan? Kumusta ka na? Buhay ang Ama. O anong ininom mo? Tandaan po ninyo, hindi ako albularya. Hindi ako mangkepweng. Kepwang. Yung mga dahon-dahon na yan, hindi nakakalason yan. Hindi nakakamatay. Sapagkat kung nakakalason yan, yun nauna na ako namatay sa inyo. Wala na ako rito. Bakit? Ako uminom niyang una eh. Ano po? Katulad sa ubo. Ako unang uminom niyan, ng dahon-dahon na yan. Tulad na suka. Ang anak ko po ang unang uminom niyan. Dapat wala na siya. Siya nga unang pinagaling doon sa suka na yon. Kaya, bago pa, in-eksperimento sa iba, nauna muna sa pamilya at sa akin mismo. Kaya nga tinuran niya yon. Isang araw may dumating na pasyente. Sinabi niya, manggagamot ka, no? Oo, Eka. Bakit yung Ekang hinahatol mo, hindi mo hinahatol sa sarili mo? Bakit ba Eka pagka, nakikipag-usap sa tao, no? Pag Eka sa sarili ko, pamilya, hindi ko Eka mapagaling. Bakit ka ako? Hindi ba dapat lahat kayang pagaling ng Ama? Bakit yung pamilya mo hindi mapagaling mo? Sa pamamagitan niya at ang ibang tao lang pagagalingin mo. Ganun ba? Hindi ka ako sa Diyos yan.
Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Alam niyo po, totoo yan. Hindi lang 10 tao ang nagsabing sa sarili daw, pamilya, ay hindi magamit yung kanilang karunungan at sa iba lang. Bakit? Bakit po? Nabibigay mo sa kapwa mo, sa pamilya mo, natatakot mong painom o sa sarili mo? Ba, hindi tama yan. Hindi totoo yan. Kaya kung nagagawa mo sa sarili mo, nagagawa mo sa kapwa mo, nagagawa mo sa kapwa mo, nagagawa mo sa sarili mo, buhay ba ang Ama? Walang pinagkaiba sa panahon ng Kristo. Nasasabi ng mga, ba't nagalit ang mga pariseo, ang mga saserdote? Kayo ay kayo nagbibigkis ng pagkahaba-haba kang pilakteras. Subalit niyayaw nyo mabigatan ng inyong sarili sa pagpapasan. Pinapapasan nyo eka sa kapwa nyo. Ang dapat nyong pasanin. Ganyan ang tao. Hoy, dalhin mo nga eka yan. Dalhin mo eka yun. Bitbitin mo eka yan. Bitbitin mo. Dahil may kakayahan. Magaling magsalita. Ngunit, ayaw nahihirapan. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, sino ka man at ano ka man, pakilala mo ako sa iyong gawa, hindi sa salita. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat ibababa mo ang sarili mo alang-alang sa akin at di mo isipin kung sino ka at ano ka, kundi ako man din. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, huwag niyo isipin na kaya ayaw mong tumanggap mataas ang pinag-aralan mo. Magaling ka, matalino ka. Sa larangan ng paglilingkod, mayroon bang mataas, may magaling ba? Ano sinabi? Ang pagmamahal ng Ama ang nagbibigay para ang tao ay magawa ang marapat para sa Kanya. Kaya kapag nagawa niyo yun alang-alang sa Kanya, nagpakababa kayong ganap sa Kanya. Hindi kayo sa tao nagpakababa, kundi sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Dakila ba ang Ama? Diyos nga ba siya? Kaya sa inyong lahat, kapag ginawa niyo ang marapat para sa Ama, magagawa niyo ang marapat para sa kapwa niyo. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong itatanong. Hindi kayo magtatanong. Hindi na kayo magtatanong. Wala rin akong itatanong. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, mabuti nga ba ang Diyos? Katulad mo, ang tagal na ng sakit mo na yan. Ngayon, ura-urada, pagdaka gusto mo, magaling ka na, para kang hinipan ng hangin. Magic! Hindi gayon. Mayroong instant healing, mayroong hindi gagaling, at may gagaling na hindi ura-urada, pagdaka, karaka-raka, subalit habang may buhay at hininga, may pag-asa ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Yaon ang Ama, ganyan siya, totoo siya, tapat siya, kung mangusap, hindi parabula, manghuhula, kundi pawang, tapat, totoo, at nagagawa niya. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Talaga kayong walang itatanong? Wala nga kayong itatanong. Pero sa isip nyo, may katanungan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa bawat sandali, pagharian kayong lubos. Kumusta ka na? Nakakasagot siya. Kala ko wala kang boses. Ay, malakas pa lang tumawa. Talaga namang totoo yan. Pag may nararamdaman ka, nawawalan ka ng boses. Gusto mo mang magsalita, malakas ang boses mo, walang lumabas. Tama ba ga? Subalit, may taong wala namang nararamdaman. Ayaw magsalita. Masama pa lalo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kapag nagsalita naman, puputok ang bulkan. Walang pakialam sa sasabihin kahit na masaktan ng kapwa. Para bagang kinakausap na walang butas ang buto.
Buhay ba ang Diyos? Ano? Bakit nga ba iba-iba ang ugali ng tao? At nagaganap ito kung ang tao'y walang pagmamahal sa kapwa-tao. Walang pagmamalasakit. Kaya ang sabi ng Ama, magmahal kayo at nang mahalin ng higit pa kayo. Magmahalan kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ulit-ulit na lang kayang ulit-ulit na lang yung mensahe na yung magmahal, magmahal, pag-ibig, pag-ibig. Ulit-ulit na nga, nabibingi ka na nga, di ka pa makagawa. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Para hindi na ulit-ulitin ng Ama, makita niya. May pandama ka, nagagawa mo. Alam mo, tinutupad mo. Nakita mo, dinama mo. Ulit-ulit man, para ka bang si Pedro. Nagreklamo. Pedro, mahal mo ba ako? Opo. Pakainin mo ang aking mga tupa. Opo. Pedro, mahal mo ako. Pangalagaan mo ang aking mga tupa. Hanggang sa pangatlong tanong, bakit po ba ako kaya di? Nagreklamo na. Yun ang tao, mareklamo. Hindi na lang sumagot. Kung buka lang kalooban. Oo nang oo. Dahil tapat. Dahil hindi totoo. Sabi, bakit po ba reklamo na agad, di ba? Panginoon, kala ko bang ako'y mahal mo? Ba't ganito, 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 ganito? Anak, ang pagmamahal ko ay pagpapatibay. Ang pagmamahal ko ay pagpapatatag. Ang pagmamahal ko ay pagiging tapat. Ang pagmamahal ko ay pagiging matuwid at makatotohanan. Kaya't kung ako'y mahal mo at nagmamahal ka sa akin, mahal na mahal kita, gagawin mo lahat yan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? O sige, yung batang nagpapatalalan, na matibay ang loob at matagal, man hindi siya nakakalakad. Pagka matapang siya tulad ng bata kanina, wala siyang alam, sa dagat pa siya pumupunta, hindi niya alam pag doon siya na, malulumod siya. Ang lakas ng loob niya. Yung matanda, ayaw niya, baka tumumba. Buhay ba ang Diyos? Tubalit, ganyan ang tao. Wika nga, ano ibig sabihin nun? Ang tao kapag hindi niya alam ang kanyang susungin, at ang sinusunod niya lamang ang kanyang kagustuhan, hindi niya alam sa kanyang ginagawa, napapalungi siya. Dapat ang tao, huwag matulad sa bata, na gawa ng gawa, hindi alam ang kanyang kakamtin at paroroonan. Subalit, sa batang nagpapatalalan, mas mainam ang matapang. Ang loob ay malakas, dahil kapag duwag, sabi niya, maghihintay pa ng mag-aakay. Subalit yung batang matapang, pag ginanya ng ina, bibitaw na, lalakad na, hanggang sa hindi niya namamalayan, siya pala'y malakas ng humakbang. Nawa, kung matapang ang loob nyo, matibay ang isip nyo, sa mabuti gumawa, wag sa masama. Buhay ba ang Diyos? Ang may pandinig ay nakarinig. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng kasiyahan at kagalakang totoo. Patuloy na gawin niyong umasa at pag-asay, Ama, upang ang bawat araw niyo'y maging masaya at maligaya. At di manindim ang puso niyo at malito ang isip niyo, patuloy kayong may sigla at pag-asang buhay na buhay, hindi patay. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Mabuti pa siya, nakakaintindi. O may tanong baga kayo? May tanong ka ba? Alang tanong. May tanong. May bulong. Dinggin mo. Ihip ng hangin sa balat mo. Dilaw ng mata ay ganap. Ialay mo sa Ama. Halina, magtiwala ka. Ang Diyos Ama'y buhay sa tuwina. Tama na sa isip mong anak niya.
ang takot ay iparang nyo na. Tandaan, sa buhay nyo, may Diyos Amang nagmamahal tuwina. Huwag kayong mawalay, gagawin niya ang lahat. Halina kayo, o mga mahal ko, magnilay at magbulay-bulay. Tandaan, tanging Diyos Ama lamang ang nakababatid ng marapat kanino man. Atay mo, maging lapay, kung siya ay may karamdaman, walang ibang maglilisan, magpaparam na mainam. Diyos Ama, walang katapusan, ang alay niya, pag-ibig kanino man. Halina kayo, mga minamahal, namnamin niyo pag-ibig niyang tunay. Huwag manimdim, huwag matakot, sa puso nyo ay siya'y inyong kamta. Pag-ahari niya'y walang maliw, magnasa kayong lubos. Na manguna siya sa buhay nyo, upang gawin kayong matatag matibay. Tanging siya lamang siyang inyong buhay, mahirap man ay di paraan, upang kayo ay manghina, mawalan ng pag-asa. Hindi yaman ang katugunan sa kagalingan ng karamdaman. Sa lahat ka man, sa larangan ng yaman, kung mayaman ka, sa paniniwala mo, sama ikaw ay manambitan. Kung bubuhayin, marami siyang paraan. Huwag kayong maninim din kailanman, kung sala kayo sa pamumuhay, at ang inyong karamdamang taglay, sa mailaan siya ang magbibigay. Sayangin nyo ang bawat araw, kaya't siya ang inyong pakinggan. Huwag kayong mag-aalinlangan, gawin ninyong siya'y hanapin, upang lubos niyong masumpungan. Halina kayo, mga minamahal, sa puso nyo'y tanging Ama lamang siyang tapat ninyong ipanahan. Lalakas kayo at titibay, lalakas kayo at titibay. Lalakas kayo at titibay. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Narinig mo yan. Ilang taong ka na? 85. Yung iba nga ay isang bulate na lang di pumipirma eh. Parang tingin ko may 3 bulate pa. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ibig sabihin nag-uusap pa yung 3.
Kung yung dalawa'y kakawala na rin at matitira isa. Ngunit kapag nakita ng Ama, matibay pananalig mo, magiging 5 pa yung hindi pipirma. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal. Oh, ano ba? Oh. Aba. Oh, tayo. Kailangan gawin mo yung nag-iisang nakatayo. Nagawa mo nga mas mahirap sa dagat eh. Mas mahirap sa buhangin ang tumayo, di ba? Kaysa sa patag. Oh. Relax. Higit ng hininga. Sige. Oh. Higit ng hininga. Higit pa. Higit. Higit. Ayan. Oh, kaya mo nang tumayo. Op! O, sige. Pagod ka daw. Bukas na lang. Upo. Okay. Alam nyo, sabihin mo nga sa kanya, mas matindi ang sayo. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal. Ay, paano nyo kaya mararamdaman ang Diyos? Ay, paano nyo kaya mararamdaman ang sapo kuntsing? Ay, kahirap nga talaga. Hindi nyo lang alam. Kapag sabi, tindig! Aba, pag bilang tao, yung patitindigin ka? Lakad! Aba, pag bilang tao, palalakarin ka? Takbo! Aba, pag bilang tao, patatakbuhin ka? Sino ka? Pero sa patnubay ng Ama, wala pang napaupo, wala pang nasubasog, wala pang tumumba, kahit di nakakalakad, nang lumakad. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang paghahari ng Ama, Anak at Espiritu Santo, magsiwi kayong taglay ang liwanag ng Diyos na dakila. Pagpalain kayo. Tayo na po. Bed.